Niya na, ang makakapanayam natin ngayon dahil wala sa Zoom pala, nasira yung telepono niya pala, kaya pala. Ay si dating provincial director ng foundation ni Ronald Porligpitan na peke. Ayun naman, magandang gabi, Manong James. Magandang gabi po, sir, at sa ating mga kamabuhay members. Okay. Di ba, taga Rizal ka, tapos ikaw ay dating provincial director, tama ba? Ng RPL Tama. Foundation. Provincial leader, sir. Provincial Tinanggal yung leader. director. Provincial leader na lang, hindi na provincial director. Parang kay Laipi, hindi na. Yes, sir. Binago. Dati director. Ganun. Pero teka muna, 'di ba dati kang para doon sa mga hindi alam kung anong background mo, 'di ba? Dati kang napasama diyan, naging loyal ka diyan sa RPL Foundation, 'di ba? Talagang solid na solid. Pwede mo kwentuhan mo nga kami kung paano ka napunta diyan at ano bang dahilan, ba't ka nawala? Ganito yun, sir. Nakaanib kami dati kay Maharlika, kay Laipi. Mhm. Ngayon, sabi nito ni Ginoong RPL, sasagutin niya raw yung mga nagastos namin na ibinayad namin tungkol kay Laipi. Mhm. Yun ang sabi niya sa amin, ng mga leader, mga interesado sa kanya. Mhm. Kaya kami naman napahinood na sumama at maniwala sa kanyang mga sinasabi. Kasi nung una, punta kami ng unang-una, niyaya ako nito ni Emily Toledano Mhm. na sabi niya, Sir James, sama ka sa Pampanga. Punta tayo doon. Doon ko na-meet itong si RPL. Mhm. 39 kami katao doon. Mhm. Ngayon, yung mga 39 katao na yon, nilista sa master list, Mhm. sa logbook. At yung mga 39 na katao na yan, ilalagay yan sa museum Mhm. na mga nangunguna ng mga 39 para daw sa history. Ba, 39 na. Okay. Kaya Sige. kami sir, naniwala naman kami na yung pala ni sa guni-guni, hindi namin naisip na baka ito ay hindi totoo. Mhm. So ang naging takbo sa isip namin lahat, naniwala kami. Mhm. Hanggang sa magtuloy-tuloy na. Mhm. Yun. Nakipag-ugnayan ako lagi sa kanya. Kung ano man na activity, laging present ako. Kung ano yung mga usapan sa provincial group, naka-monitor ako lagi doon. So nakikita nila yung aking honesty at loyalty sa kanya. Mhm. Ayun nangyari. Tapos dumating yung pagkakataon na pumunta kami ng Mindoro. Bali 3 days kami doon. Pauwi na kami, nakarating na kami doon sa pier. Tamang-tama naman na yung araw na yon hindi kami natuloy kasi parating yung bagyo. Mhm. Na baka raw yung bagyo na yon magkaroon ng ipo-ipo doon sa dadaanan ng bako. Mhm. So bumalik kami ng mag-hotel kami. Mhm. Hindi kaya ni Ginoong RPL yung hotel. So kinuntak uli nila itong si Sergio Loses Fernandez. Mhm. Bumalik kami doon. Na-extend kami ng another 2 days. Mhm. Tapos, maganda ang buhay namin doon. Maraming pagkain. Welcome na welcome kami doon. Pero before that na kami, yung nangyari, nagkaroon ng maraming doon, mga tao na kumbinsido na ang housing project nito ni Ginoong RPL, totoong totoo. Mhm. Ang daming pumila doon. Mga iba-ibang barangay, dagsa, mga tao. Mhm. Perma ng mga biodata. At ang screening nila maigpit Mhm. na para maniwala kami yung mga tao doon na talagang legit.
legal ang proseso. Mm. So wala sa isip ng mga tao roon, pati ako, na talagang totoong-totoo ito kasi dagsa ang mga tao eh. Mm. Nawala talaga sa isip namin na darating ang panahon na ito pala ay yung pangarap ng mga tao na magkaroon ng bahay na 6. 7.69,000. Mm. Eh, hindi pala nagiging totoo. Mm. Drawing lang pala yun, sir. Ang Gano'n. daming nangarap Mm. na mga tao magkakaroon ng maluwan na buhay. Mm. Nawala yung mga pangarap namin na yan. Ang daming sakripisyo. Punta kami ng Bataan. Alis kami dito sa Rizal, madaling araw pa. Maghahanda ng siyempre, hindi mawawala yung may bitbit. Mm. Bukod dun sa pasalubong, kailangan may share sa pagkain. Mhm. Kaya ang pagkain dun sa Bataan, dagsa. Kung ano yung dagsa ng pagkain sa Bataan, matindi dun sa Mindoro. May mga prutas. Welcome na welcome kami doon. Sarap buhay namin doon. Kasi si Joey Fernandez, very cooperative yung mga kasama niya doon. Mhm. Kaya, yon, naglaan ng malaking sakripisyo mga tao doon. Ganun doon din sa Bataan. Mhm. Pinapunta kami doon dahil nagkaroon kami ng team, yung tinatawag na AIMS team. Nag-create ng AIMS team na yung AIMS team na doon, ang miyembro doon, AIMS Toledano, ako, Leo Agusto, Johnny Di Mayo, Baby Mabilog, saka si Ate Mili. Yun yung tinatawag na AIMS team. Kaya every time na may lakad na kailangan kami doon sa Bataan, pumupunta kami. Mhm. So, nagsakripisyo din kami doon. Ilang balik-balik kami doon, pauwi, mabalik. Alis kami ng madaling araw. Darating kami doon, tanghali na. Mhm. Almost less than 7 hours. Susunduin pa namin ito si Emily Toledano doon sa lugar niya. Mhm. After ng activity, idadaan namin siya ulit doon. Kaya very VIP ang dating niya. Aba, matindi. Mm. Harap buhay. Mhm. Hindi naman nagbabayad ng ng share ng yung taong yan. May utang pa yan kay Di Mayo. Ako naman, wala akong bayad sa totoo lang. Kasi ako naman ang kumuha kay Johnny Di Mayo Mhm. na yung sasakyan niya arkilahin papuntang Mindoro. Mhm. Kasi ito si Ginoong RPL, may kumukuha sa kanya 5,000 per day. Palibasa, dahil kilala ko ni Ems Toledano, siguro tiwala sila sa akin dahil nakikitaan nila yung aking loyalty. So naghanap ako ng rental na L300 ang hinahanap. Mhm. Kaya yun, nakilala ko itong Johnny Di Mayo na to na dating barangay leader ko. Ginawa kong assistant municipal leader. Kababayan nila ito si Johnny Di Mayo, Ilonggo rin, Tikalon din. Mhm. So Kasundo-sundo. Oh, kasundo-sundo. Mm. Ito nga, bandang huli, dahil nakahalata na nga ako, tinira ba naman ako nito ni Boy Tikal ng wala naman siyang dapat yan. Kung meron sumbong sa kanya, ikaw ay founding chairman ka ng isang malaking foundation Mm. CEO ka hindi dapat ganon. Tika muna, alamin ko muna yung sumbong mo. Kung yung sumbong mo laban sa mga tao na to totoo. Mm. Hindi. Anong klaseng founding chairman ka? Sinulsulan ka ng kabila, naniwala ka kaagad? Hindi, ganun dapat ang isang chairman. Mm. Hindi one-sided. Dapat yan, alamin mo muna bago ka tumirada.
Lalo na sa social media pa kami tinira, 5 kami. Kung ano-ano sinabi niya sa amin, masakit sa kalooban sir yung ginawa nito ni Apostol Ronald eh. Mm. Dapat hindi gano'n nakita niya yung sinseridad namin sa kanya. Mm. Yung loyalty, yung sakripisyo, naglaan ng oras. Tapos sa isang iglap, gano'n lang ang sasabihin sa amin. Nasaan yung sakripisyo? Nasaan yung pinagsamaan? Mm. Nasaan yung utang na loob? Mm. Hihingan pa kami ng 100,000 per provincial leader kasi na-hospital ito si Ma'am Exie. Mm. Hiningan ako ng 100,000. Bawat provincial leader, naka-announce yan sa provincial group namin. May chat ganon. Oh, may chat. Mm. Personal niya akong tinawagan. Sabi ko, sir, saan naman ako makakakuha ng ganong halaga 100,000? Hindi ko lang masabi sa kanya. Kaya nga kami sumali sa iyo para magkaroon kami maaluhaw na buhay. Baliktad na nangyayari. Kami ang hinihingan mo. Hindi ko lang masabi sa kanya yung ganon. 100,000. Ulitin natin. 100,000 ang hinihingi. Yun, sir. Mm. Siguro, pagkakataon na rin ng nangyari, niloob na rin ng Panginoon Diyos na mangyari na ito para itong kanilang ginagawang wala naman palang katotohanan na magantay na, malapit na, next month, andyan na. Mm. Mahirap yung ganyan, magantay na walang katapusang pag-aantay. Matanong ko lang Kuya James, mula nung napasali ka diyan, nakailang pangako kung matatandaan mo si Boy Tikal. Siguro sir, mga nung nandun kami pa lang sa Pampanga, yung unang punta namin 39. Mm. Pasko raw kasi parang nagpunta kami ata doon. Kung di ako nagkakamali, parang April 27, 2024. Mm. Sabi niya, December, maganda na Pasko natin. Mm. Dumating ang December. Dahil yung ang pangako niya, sir, yung kayo pang dalawa magkasundo, yung December 3. Mm. Yun yung dalawa. Yung bago lang dito yan. Oo. Oo. Maganda raw ang birthday ninyo. Pati yung mga tao, mga leader, magandang buhay na raw. Siyempre, tayo naman, di ba, mga time na ito, tuwa naman tayo. Tapos, wala nangyari. Walang nangyari. Mm. Dumating ang bagong taon. Magbagong taon. Wala rin. Negative din. Wala rin nangyari. Mm. Hanggang sa, hindi lang 10 beses yung pangako na yan. Napakaraming pangako na malapit na. Yan si Emily Toledano ang lagi nagsasabi niyan. Mm. Malapit na, next month na. Mm. At ito si Ma'am Exie, mayroon pang voice clip na pinadala sa mga provincial group namin. Mm. Sabi niya magong-maga nandyan na yung blessing, hindi na matulog nandyan na yung biyaya. Voice clip yun sir Voice clip. Ay tuwan-tuwan kami, nandyan na yung biyaya. Praise the Lord. Anong buwan yun? Itong taon lang na to? Ano yan sir? Itong taon na yan. Siguro ano ba ngayon, June? Parang mga yan kasi ang pangako nila, sabi nila by January meron na raw kaming mobilization. Mm. At meron na raw kaming sweldo ng January. Mm. Ang nag-announce niyan ito si Brohelda to. Mm. Na may sweldo na raw kami ng mga provincial leaders, lahat ng leaders. Magkano raw? Magkano? Ang sweldo ng provincial leader 70,000. Ang assistant provincial ganun din. Mm. Ang provincial secretary ganun din. Tapos yung municipal leader 50,000. Mm-hmm. Assistant 50,000 din. Tapos yung barangay leader 40,000. Ba, andun lang ang sweldo. Barangay leaders. Mm. At yung marshal 30,000. Mm.
ang mga sweldo. Kami naman tuwan-tuwa naman kami at nangako siya na magkakaroon kami ng masasakyan. Mm. Yung bahay na 7,69,000 fully furnished. At mayroon pang 50,000 Mm. at 2 kaban na bigas na ibibigay. Tapos yung bahay merong underground at air condition. Kami naman na paniwalang-paniwala kami na lahat kami nationwide ng mga leader magkakaroon ng magandang buhay. Nawala sa isang iglap nga dahil yung pala itong si Apostolo Ronald niloloko rin yata siya nung kausap niya. Mm. Yung taga Thailand. Mm. Magkikita raw sila sa Thailand. Mm. Ilang beses niya nang sinabi yan sa amin. At magsasama pa raw siya ng pipiliin niya na leader kung sino yung isasama niya, 2. Mm. Tuwan-tuwa naman, sino kaya isasama? Wala, puro drawing ang mga pinagsasabi nito. Mm. Nabisto na pala. Noong mga time na yon, naniniwala pa rin kami na ni sa panaginip hindi namin sukat akalain na itong mga pangarap ng mga tao hindi pala mangyayari. Kaya yung mga ibang leader, sabi nila nabudol tayo. Mm. Yung mga pangarap ng mga ibang leader, merong pinangako sa kanila na hammer. Yung isa, ang hiling naman niya, bulletproof na Mercedes-Benz. Land Cruiser. Ba, maganda. Bulletproof. Ano sabi ni Boytikal nung hinihingi niyo yung mga ganon, hinihingi ng mga kasama niyo? Nagiinuman sila, sir, yung mga time na yon. Siyempre, yung nagpapainom, malakas. Dahil siyempre, may masarap na pulutan. Oo. Meron yung, Alfonso. Nagsisingalong sila doon. Sa loob-loob ko, bakit kaya ganito? Ang daming tao nagdadagsaan, mag-uuwian na kami. Sila nagiinuman. Sabi ko, bit kaya ganito? Pero nag-iisip na ako ng gano'n. Natagayan pa ako ni Boytikal 2 baso bago umuwi. Pinantyawan ako pinagbigyan ko na lang. Pati yung driver namin na kababayan niya. Sabi din, 2 baso. Sabi ko, pakamalasing ka ha. Sabi niya, hindi naman siguro din. So hindi na kayo naniniwala nung yung advance tayo ng konti. Yung sasabihin natin, yung tungkol dito kay Cecilia Ladera, Manong James, yung timbre sa atin, anong kaalaman mo doon? Ano bang katotohanan doon na mayroong nahiram na pera na 30K? Totoo ba yun? Yung 30K na yon, may nagsabay rin sa akin, nagsumbong lang naman sa akin. Sabi niya, Sir James, itong kababayan ko na Cecilia Ladera na municipal leader ng Cagayan Valley, nadali nitong ni Emily Toledano. Sabi niya. At ito lang, lately lang, parang 3 gifts yun 10,000. Yun ang sabi sa akin nung nagsumbong sa akin. At yung isa pang tinanggal niya na municipal leader na babae rin na Ilocana, nagsumbong din sa akin na ako sir ang unang tinanggal bilang municipal leader kasi ayaw niya sa akin. Pinalitan ako nung kasundo niya. Yun, yung pinalit nito ni Emily Toledano. Pero siya, siguro dahil sa hindi siya nakukunan ng pera, tinanggal bilang provincial leader. Ngayon, ang ipinalit siguro yung magaling magbigay ng pera. Ulitin natin, Manong James, yung 30K, ang kwento nung nagsumbong sa'yo na dating membro yan yung nagsumbong sa'yo o membro pa rin? Hindi na, sir. Hindi na. Hindi na. Pero napasali nung una? Oo, nakasali.
nakasali ng una, isa rin nga yan sir sa gusto niyang magreklamo eh. Mm. Sabi ko pwede naman tayong magreklamo. Mm. Kaya lang yung reklamo ninyo, ang sinumpaang ano yun, Mm. susumpaan nyo yan, yung sinumpaang salaysay, sabi ko. Mm. At yan medyo yan, maglalang kayo ng oras dyan. Hindi, meron tayong technique dyan sa ECG. Kung hindi natin dadaan sa ganun mga kwan, meron tayong, kumbaga, mag-a-advance tayo. Anyway, yung 30K na yun, nanghiram itong si M. Toledano kay Cecilia Ladera. Yan ang kwento nung nagsabi rin sa'yo na dating membro. Tama ba, Manong James? Tama po sir, tama po. Ganun, ang tanong, teka muna, dinadahilan niya, bakit, ayun, sige, yung dahilan. Bakit nanghiram ng pera? dinadahilan niya para daw doon sa mag-asawa kay RPL tsaka itong si Angel Blink. Mm. Si ano yun, Sexy. Exi. Mm. Pero yun nga, lately na lang na ganyan pala ginagawa niyan para siya magkapera din. Mhm. Hindi niya binibigay lahat. Ito pala si Toledano, commissioner pala to. Mhm. Oo, may porsyento. Tapos yung isang member ko rito, na barangay leader, nadali niya rin ng 3,000. Tapos binabalikan niya rin na humihirit na naman. Nagsumbong din sa akin. Kasi nung magkita kami doon sa gawain namin sa Soldier of Christ, Mm. kasi membro kami ng Charismatic Healing Ministry, Mhm. kita kami. Mm. Sabi niya, Sir James, ano nangyari sa iyo? At ganun na lang si pinagsasabi nito ni Boss RPL. Sabi ko, hindi ko nga alam. Nagtaka na nga lang ako eh. Kasi nung mga time na yon na tinira niya ako, 3 days before yon na magkaroon siya ng live, nahahack na yung cellphone ko. Mhm. Ngayon, mayroon daw nag-comment doon na bakit daw may involved na pera at yung account ko ang gamit. Mhm. Ngayon, may nagmalasakit sa akin na sabi niya, Sir James, may live tayo hindi mo alam. Sabi ko, hindi, nasa labas ako. Ngayon, nung nakauwi na ako, tumawag agad ako, Sir, may live pala tayo. Hindi ko alam. Nahack sir yung cellphone ko, kaya ako walang balita. Yung pala, nung live niya na yon, Mm. nabasa na pala yon. Sabi ko, sir, hindi ho ako yan. Kasi nahack nga yung cellphone ko, 3 days na. Mm. Kaya pala ako merong tumatawag sa akin, kino-confirm kung ako nga itong James Galario na umuutang daw ako ng pera doon sa tao na yun. Sabi ko, hindi ko ugali umutang ng pera kasi wala naman ako ibabayad, wala na akong trabaho pa ako. Mm. Yun, may nag-confirm na naman, umutang na naman daw ako doon sa isang tao na yun. Mm. Kino-confirm ko nga ako nga. Sabi ko, hindi ako yan. Kaya in-announce ko sa mga ibang ko rito, dahil miyembro din ako ng may grupo din kami, sabi ko, nahack ang cellphone ko. Kaya inano nila ako, blinak muna ako para Mm. Kaya yun, nung mapaayos ko na yung cellphone ko, mga ilang 2 linggo parang wala pa, nasira na naman yung cellphone ko. Mm. So lahat ng mga record ko, mga file, record, mga pictures, na-delete lahat. Kaya yung mga friend ko kayo, pinaghahanap ko yung mga gusto kong makausap. Kaya in-friend ko kayo. Mm. Kaya yung mga iba, yung isinama ko naman kay RPL na assistant ko, hindi malaw, kumusta, sir, kumusta ka na, bro? Ano na nangyari sa'yo? Dapat yan, di ba? Matik dapat yun. Di ka- Kung siya'y marunong naman ng... Balikan natin muna, Manong James, yung M. Toledano na sinasabing nanghiram ng pera dito kay Cecilia Ladera. Si Cecilia Ladera ba ay membro pa rin siya sa RPL o tumiwalag na? Palagay ko, sir, hindi ko kasi friend yan. Ngayon, may mga tao lang tayo na nagmamalasakit na ako ang hinihingan nila ng advice. Mm.
tinatanong, binabalitaan nila ako na ito si ganito, ganyan, nadali nito ni Emily Toledano. Mm. Kumpirmado. Yan ba'y baka namang chismis lang yan. Hindi nating pwede namang... pero yung pagka... Mm. Palagay ko sir, kumpirmado kasi yung nagsabi sa akin na nagmalasakit, nagsumbong sa kanya. Mhm. Kasi magkababayan sila na sabi nung itong Celia Ladera, nadali daw siya ni Ems Toledano 30K. ng 30,000. At ang dahilan na kaya nangihiram ng pera ng 30K ay para dun kay sa amo nila, sa bossing-bossing nila. Kay Bossing Arpil nila at saka ni Ma'am Exie. Saan daw naman gagamitin ng bossing nila yung 30K? Maaaring ano yan, kasi ang itinadahilan nila para sa yung mga lakad-lakad nila, yung iba pampersonal nilang pangangailangan, at karamihan dyan na dinadahilan yung pag-alis-alis ni RPL at saka pagbayad nila doon sa mga toll gate, tsaka gasolina. Pero teka muna, di ba, hindi nyo ba natatanong yan? Siyempre, di ba, sinasabi na mayroong darating na malaking pera. Hindi nyo ba tinatanong, sir, bakit hindi pa dumarating yung pera? Wala bang ganon? At bakit sa amin kayo nanghihiram? Wala bang ganon? O kaya hindi ba kayo nanghiram doon sa inyong contact doon sa ibang bansa? Hindi ba kayo binibigyan ng kahit man lang 1 milyon, 2 milyon? Wala ba mga ganon mga tanungan? Meron sir yung mga balitang mga ganyan, ang hinihingan nga yung mga provincial leaders. Kasi nanghingi sila nga ng 100,000 dahil habang iniintay nga raw yung pera na paparating na. Kailangan nila emergency dahil nasa ospital nga ito si Ginang Lisa Vasquez Velarde. Yan yung tunay niyang pangalan. Ulit, ang tunay niyang pangalan ay Lisa Vasquez Velarde. Hindi niya ginagamit sa kanyang Facebook yan. Paano mo nalaman yung pangalan niyan, Velarde? Na nakalagay yan sir sa braso niya nung siya ay na-hospital. Kaya nalaman mo tunay niyang pangalan. Pinicturan yung braso niya. Kaya nalaman namin sa grupo na yun ang tunay niya palang pangalan. At yun ang first time kong nalaman na yun ang tunay niya palang pangalan. Hindi butterflies, mga ganon. Velarde. yung Velarde as in boy. As in boy. Okay. As in boy, Hindi Victory. Hindi Victory. Yun ang Velarde niya. Oo. Yung Vasquez niya, Victory naman ang first letter. Siguro matanong natin mismo si Ate Cecilia Ladera kung kumpirmado na nahiraman talaga siya ng 30,000 pesos ni Ems Toledano na para naman kay dun sa mag-asawa. Yun ang kwento, no? Yes, sir. Pwede naman, sir, siya kontakin. Oo. Pwede kayong makipag-ugnayan doon o kaya kung meron naman kontak na taga Cagayan Valley, ma-confirm kay Ginang Celia Ladera yung sinasabing 30,000 na nakuha sa kanya. Pero teka muna, anong dahilan, anong sabi na alimbawa, nanghiram ng pera itong si Ems Toledano ng 30,000 para dito sa mag-asawa. Siyempre may kasunod yan na bagamat wala pa, hindi pa sigurado yung paparating na mga biyaya. Kailan babayaran? Di ba? Meron ba sinabing gano'n? Ako lang magbabayad? Meron, sir. Next month daw, ang sabi. Next month dahil darating na yung trilyon. Darating na rin yung malaking pera. Kaya yun nung pobre, darating na ang pera, naniwala, nagbigay ng another 10,000. Pero sa panahon ngayon, medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yung mga ganyan 30,000 sa isang pamilya, kung limbawa ikaw empleyado, kumasweldo ka lang ng 15,000 a month, kadalasan yan, yan ang basic, Ngayon, ipinahiram itong si Celia Ladera sabay businessman o kaya pangkaraniwang empleyado lang o kaya isang
pang housewife, simple housewife, sabi nga. Housewife. Ano bang ano nito? Bakit na meron siyang 30,000 na pinahiram na pera doon kay M. Toledano? Wala akong idea yan, sir. Mm, Pero mm, ang sa tansya ko lang, maring baka siya ay merong monthly pension o kaya meron siyang maliit na business mm. Kaya na o kaya may okay nang mga hiram. ganun ba. Okay nang hiram para may ipahiram niya dito sa mag-asawa. Oo, oo, pwede rin ganun na Mm, meron kasi tayong mga leader dito na para lumakas sila kay RPL nang hiram ng pera. mhm. Oo, para may maibigay. At ang usapan nila, hindi lang doble, hindi lang triple ang kapalit pag nakuha yung pera. Yun ang laging pangalan ko nito ni Ginoong RPL. Mm. Pero teka muna, Ganun. maalala ko lang, 'di ba nung Abril ba 'yon? Abril 10 o 15, yung nagpatawag ng Zoom meeting na sinasabi ay final countdown. Kumbaga, nandiyan na. Yan ang, 'di ba, may sinasabing ganyan. Yes sir, totoo yan. At kami ay pinahanap ng lupa. Mm. Ang sabi ko sa kanya, sir, meron na akong maraming kausap na ako. Nag-usap kami personally ni Ginoong RPL. Ang sabi sa akin yung kausap ko na binalikan ko, teka muna, panay na lang kayo tanong, nasa ba yung pambili nyo? Kaya sinabi ko sa kanya, sir, yung kausap ko dati na binalikan ko, ah, yun na sabi sa akin, ah, panay yung punta nyo rito, hindi naman kayo bumibili. mm, Ngayon, nasagot ni RPL sa akin, sige, pagka nandyan na yung blessing, priority natin yung ano mo, mm, yung dyan sa area mo. mm, Sige sir, salamat. Yun ang sabi ko kay Ginong RPL. mm. Yung pala, drawing lang lagi ang mga sagot. Mm. Ngayon, anong balita dun sa grupo ninyo nung malaman lang natin, 'di ba? Malaki-laki rin yung mga membro nyo o kayo yung mga isang grupo nakakilala mo rin. Anong mga sinasabi nila yung mga nag-alisan na kay Boy Tikal? Ang sabi nila sa akin, yun nga, nag-50-50 na sila. Oh, wala na, nawawala na yung kanilang pananalig o paniniwala na aangat ang buhay nila. Mm. Bali, ano yan sir, 11 na provincial leaders na napangakuan na priority na halos sabay-sabay tatayuan ng mga bahay. Mm. Kasi once daw na nakuha yung pera, magbabayad ng 20%. After magbayad ng 20%, babagsakan ng araw ng mga heavy equipment, yung mga lugar-lugar na yan, Mm. para mag-develop na ng pabahay. Katulad yung nagpunta kami ng Mindoro, ito si Joey Fernandez, pinakita rin sa amin yung lugar doon. Mm. Itong area yata yun na malalaking lupain. Na ang sabi niya doon, magbabayad ng 20% at babagsakan ang araw ng mga heavy equipment para sa development. Mm. Wala naman tapos nung nagkaroon ng patawag siya na meeting Mm. Payasum, sa payasum. sa ano sir, sa Cavite. Mm. Ang mga tao dagsana na naman. Mm. Siyempre, mga tao hindi naman pumupunta ron na walang pasalubong, walang bitbit. Kasi ang sabi nila, magdadala ng share para sa pagkain. Kasi nga, kapos sa budget. Kaya ang mga tao doon, punta kami doon, kanya-kanyang dala. Bukod sa pasalubong. Mm. Ito sa grupo ng Mindoro, imagine mo, sir, nagpunta ng taga Mindoro. Nag-arkila ng sasakyan Mm. para naglaan ng pera na iniipon nila para in case na may ganyang meeting, meron silang panggastos. At maraming dalang mga bitbit na pasalubong. Tapos, miniting sila doon sa isang kwarto doon na pag-aari ni Sir Edwin Baldomar. Mm. Tapos, after na mag-meeting, nag-usap kami ng kapatid ni Joey, si J. Doses Fernandez. Mm. Na kapatid ko yun nung after meeting, sabi ko sa kanya, sir, kumusta?
ano ang napagmitingan niyo sa loob? Ang sagot sa akin, sabi niya, "Sir, next week, babalik na kayo doon sa Mindoro. Kasi ano na, dala raw ninyo yung susi. Dala na raw yung susi ni Boss Arfiel. Mm. Yun ang sasakyan daw ni Joey at saka ni Ma'am, yung si Ma'am Monticelio, Asawa niya. provincial secretary. Mm. Sabi niya, 1 week lang o 2 week lang yun eh. Wala na. Hanggang sa wala na. Wala nang balita. Hindi, teka muna. Di ba, halimbawa, sinabi niya na April, ang huling anong nagsabi sa akin, April 10, April 15, final. Tapos nag-abang, Sabado, di ba? Abang ng abang yung iba. Sabado, nandiyan na. Nung kinabukasan, Sabado, hindi ba nagsabi, nag-announce si RPL na, hindi na tuloy. Wala bang ganon announcement? Pagkaganon. Oo. Ano yun, sir? Nag-extend na naman. Kasi meron din akong provincial leader na kausap din Mm. na malapit dun sa Cavite. Na sabi niya, 10 days daw, April 10. Mm. Niya, itong before o after ng April 10, makukuha na yung pera. Mm. O di wala na naman. Nag-extend na naman ng another 1 week. Mm. Tapos hanggang sa nagiging 1 month na ang extend. Hanggang sa puro ganun, extend ng extend. Mm. Doon pa lang sa nung 2024, punta namin ng puro extend na yun eh. Mm. Puro pangako na walang katapusan. Hanggang ngayon, buti nga nung kumalat yung video clip nila na yan, yun na yung nagiging simula na nabisto na ito si RPL. Sila rin sir ang gumawa ng nila ikakabisto nila eh. Mm. Dahil itong si Ginang Emily Toledano, ito yung laging nagkakalat, nagpo-post sa social media eh. Mm. Nasa uli ang pagsisisi. At ini-screen na lahat ng mga leader kung sino ang mga loyal. Mga ganun lagi patutsada niya. Na sabi niya, mabibili rin kita. Sabi. Mm. Kasi meron siyang picture na may sasakyan sa tabi niya. Sabi niya doon sa post niya, magiging akin din kita. Mm. Di ba mayroong sinasabi doon na boss niya na kailangan humingi kayo ng sorry dahil kung hindi, pupunta sila sa krame, magsasampa raw ng yung magrereklamo daw. Di ba meron siyang post na kung matatandaan natin, na meron siyang ganun. Kasama ako doon sir na ako raw, magpapaliwanag daw ako kay RPL at ako raw tatawagan. Sabi nung aking assistant, sabi niya, sir, makipag-ayos ka kay Boss Ronald. Sabi ko, anong sasabihin ko? Bakit ako makikipag-ayos? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Siya nga dapat ang magpaliwanag sa akin. Bakit tinira niya ako ng ganon-ganon lang eh. Na wala naman siyang basihan. Natamimi yung assistant ko. Tapos mayroon pa nagsasabi na bumalik na raw kami at makipag-usap. Punta raw kami ng Cavite. 3 kami. Si Benny Coca, Roy Pagalyaman at ako. Sabi ko, bakit na kami pupunta ng Cavite? Para ipaliliwanag namin doon. Kami? Wala ba kaming dangal? Wala ba kaming prinsipyo sa buhay para kami magpakumbabayan? Wala naman kaming kasalanan dyan sa tao na yan. Siya ang dapat magpaliwanag sa amin. Hindi ako. Yun ang sabi ko. Yung isa pang provincial leader na kulit ng kulit din sa akin, babae. Sabi ko, wag mo na akong sasabihin ng ganyan na kinukulit mo kung babalik ako. Hindi na talaga babalik. Sobrang paniniwala nila doon. Sabi ko, doon na lang kayo. Huwag ninyo akong pinipilit na may sarili akong decision. Kasi kaya naman pala gustong-gusto nila doon dahil nakapagbitaw sila ng pera. Ang tao na yan. At ang pangako, malaking pera kapalit.
Kaya gano'n na lang ang paniniwala nila diyan kay Apostolo Ronald. Ngayon ba, hindi na kayo Kasi tinatawagan ni Boy Tikal, ni Apostol? Ngayon, hindi na kayo ina-update. Kahit pa nawala, siyempre ang style kasi ni Ronald, kahit nawala na kayo, tatawagan niya, di ba? Makikipagkaibigan, aayuin. Ganun ang style niya. oo, Hmm. meron siyang panawagan na gano'n, hindi ko na binigyan ng pansin. Hmm. Palublob ko para ano pa, wala namang katotohanan yung mga sinasabi niya dahil yung mga kausap niya, scammer din palang kagaya niya. Hmm. Naglulukuhan lang silang tatlo eh. Yan si Stopel na taga Switzerland ba yun? At Mm. itong si Binhard Hmm. na taga Thailand. Hmm. Ngayon, itong si Binhard, laging nangangako na just wait. The blessing is already near na, palapit na. Hmm. Ganun ba? Ngayon, yun naman ang ina-announce nito ni Boy Tikal. Hmm. Kaya yun nagiging prenda niya para siya ay makakuha ng mga malalaking pera doon sa mga tao Hmm. na naniniwala sa kanya. Meron dito 600,000 na dali. Mhm. Ngayon hindi naman siya makaalis doon dahil siyempre pag inaway niya, wala na, quits na sila. Yun ba yung babae? Yung babae yan, hindi lalaki. Baba. Oh, Hindi. okay. Alam ko pangalan, pero nga babanggitin. Ano? Babae. Babae sir, babae. Mm. Sabi niya, sir, hindi ko naman pwedeng kasi siyempre hindi niya pwedeng awayin niya. Kasi magiging quits na sila pag inaaway niya. Matanong ko lang, Manong James, di ba nagpupunta kayo dun sa Cavite na doon sila tumutuloy sa bahay ni Baldumar, di ba? Ano bang malaki ba yung bahay? Ano bang itsura ng bahay? Ano bang, sa tingin mo ba, pagka pumunta ka, alimbawa, tayo, may bisita tayo sa bahay, ano ka, di ba? Yung gagraduhan mo eh. Kagalang-galang ba yung tinitirhan nila bilang nagpapakilalang mga trilyonaryo na may matatanggap na malaking pera? Sa tingin mo ba, anong puntos mo doon? Ibig sabihin, kagalang-galang ba yung itsura na pwedeng ipagmalaki pag may bibisita? Wala sir, hindi kagalang-galang ang dating at hindi katanggap-tanggap. Bali, naglagay lang sila na ng tolda, nag-arkila ng mga monoblock, mga upuan, Mm. naglagay ng mga ribbon-ribbon na parang may kasal. Mm. Ayun. Tapos yung bahay naman doon maliit. Kaya hindi sila komportable doon. Tapos nakita ko yung tulugan ng mga nakikipagsapalaran doon ng mga VIP, Yung mga gwardiya niya. Oh. mga gwardiya, ang hirap ng kalagayan nila. Siksikan sila doon sa isang kwarto na wala man lang magandang pasilidad. Mm. Palagi ko, nilalamok sila doon pagkagabi. Mm. Yung mga yun, yung ginagawa niyang taga-bantay, may duty, ano ba yan? May mga oras bang duty nila? Palit-palitan ba? Ano bang setup nila? O ano ba yung pagkain nila? Paano yun? Ano sa tingin mo? Ano yung mga, siyempre alam mo yan dahil pupunta ka ron. Ang pagkain nila doon, yun nakabase doon sa mga dagsa ng pera dati, nung kalakasan nila. Mm. Mamadagsa ang mga pera siguro. Meron silang nakukuha ng mga pera. May mga naniniwala. Yung mga naniniwala, yun ang mga nagbibigay ng pera. Parang nila yun. May allowance ba yan kahit paano? Meron bang kahit man lang pang-yosi, pambili ng bubble gum? Meron bang binibigay si Boy Tikal? Ay, wala. Wala nga gastos doon. Nung nagpunta kami ng Cavite doon, nung mga time na yon na mga provincial leader nagpuntahan, na akala namin doon na may sobreng nakahanda. Mm. Yung pala, baliktad ang nangyari na kami pala ang magbibigay ng nakasobre No. na pera. Baliktad. Teka muna, nakalipas ang Christmas party. Kasi pag sinabi mong sobre, ang nangyayari yan kadalasan ay Christmas party, yung nakaraang Disyembre. Yun ang matanong ko. Doon ba yun? Doon ba nangyari yun, yung sobre? Siyempre, pag Christmas party, mayroon yan mga parapol. Minsan may kasamang pera yung rapol, di ba? Yung parapol, may 1,000 o 5,000. Depende kung ano yung ilalagay doon sa sobre.
Wala sir ganon. Ang nangyari, yung mga leader na nagpunta, ang inaasahan na may sobrang ibibigay sa kanila. Mhm. At may mga bitbit na mga share na sa pagkain. Merong yung nga, ano raw, magdala raw ng potluck. Ganun ang nangyari. At yung Mm. mga nagpunta doon na mga, sabi ko nga, mga taga Mindoro, nagsakripisyo, nag-arkila ng sakyan, maraming mga dala-dalang mga pasalubong na prutas. Yung pala, wala naman palang matibay o solidong sinabi na pangako na darating na yung pera. Mm. Yung nga, ang pangako, next week daw po, babalik daw kami ng Mindoro, Mm. yung EMS team. Mm. At naglista pa kami doon, nasa 26 na katao ang nagpalista doon sa Bataan na kung sino ang pupunta ng sasama ng Mindoro. Mhm. Pinalista, binigay ko pa kay RPL yung listing. Sir, ito yung mga gustong sumama ng Mindoro. Maalala ko lang Manong James, ano, 'di ba galing kayo ng Bataan, nagpunta kayo ng Mindoro. Nagbigay doon ng certificate doon sa live nung isang kasama nyo 'di ba? Yung live Facebook niya napanood ko eh. Nagbigay ng Mm. certificate. Yun ba yung certificate na yon ay may bayad ba yon? O may mga nakapila doon sa lamesa na nakita ko doon sa mga pinasang picture na may nililista-lista talaga eh. May bayad ba yon na sa mga taga Mindoro? Magkanong bayad doon kung Eh, may bayad man? lahat sir na nagpunta ng Bataan, yun ang mga na-issuehan ng certificate na nagbayad ng 300. Mhm. Ngayon, yung mga ibang kasama ko rin na nagbayad ng 300 na hindi naman nakarating dahil problema nila pamasahe, Mm. hindi binigay sa akin bilang provincial leader. Mm. Ngayon, ang gusto nila, ang plano, yung mismong may certificate ang pupunta ron para makuha yung kanilang certificate na binayaran ng 300. Pesos. Oh. Eh, ang dami nun. Ang dami Bawat nun sa isa. Mindoro. Sa Mindoro, di ba? Ang daming sumali doon. Oh, Ah, ang dami. ano ba? Teka muna. Yung magbabayad ng certificate, nagpalista ka, halimbawa. Di kasi nandun sa lamesa pa nakita ko yung mga picture ninyo, no? Paglista ng pangalan, kasabay na yung bayad para sa certificate. Ganun ba? Yung time share na yon wala pang issue na certificate. Tama. Wala pa. Eh, ano yung Hindi pa sinusulat-sulat ng mga tao doon na nakapila doon sa isang lamesa, yung mga lamesa ron, parang ano eh, may section-section eh, section 1, section 2, dito ka, pipila ka dito, kaya ano bang nililista, tinatanong ng pangalan, taga saan, ilang taon, ilang anak, mga ganun ba? Yes sir, ang mahirap pati dyan, tatlong kopya yun. Tatlong kopya na ibig sabihin yung bawat biodata, naka-insert doon yung mga requirements, Mhm. mga ID, mga pictures, tapos yung mga birth certificate, naka-insert doon. Mhm. Pero yon ay tatlong kopya. So yung tatlong kopya na yon, naka-insert yon sa bawat plastic envelope. So, so tatlong kopya yon. Mhm. Kaya raw tatlong kopya yon bawat mga nagsasubmit ng mga biodata kasi may kay RPL sa sa tawag dito yung sa ibang bansa. Mhm. Kopya din daw yon. Mhm. At yung isa personal niyang kopya. Mhm. Yung may-ari ng biodata, file copy niya. Mhm. Yung Kaya certificate na yon, pagsabihin para nito, saan yon? Ano bang nakalaga? Ano, pag nakatanggap ka ng certificate, anong bang magiging anong asahan mo? Ikaw ay membro lang o ito ba may kasiguraduhan na magkakaroon ka na kuno ng bahay o kaya trabaho? Yun ba yung kapalit ng certificate? ano yun sir hindi ko kasi masyadong naano na yun hindi naman kasi ako interesado doon eh. Mm. Nagtataka nga ako bakit hindi ko lang din masabi na para saan yang kami lang mga leader eh. Para kaming mga sunod-sunuran na hindi wala man lang nagtanong na Mm. bakit meron certificate? Para saan yan? Mm. Tapos nagkaroon pa kami ng organizational chart. Nandun yung national leader sa health, national leader sa health, finance, Security, pwede yan. Security. sa ano yan eh, Ba?
Parang Maraming ano yan, kumbaga dapat parang yan eh. parang gabinete ng gobyerno ng ano, parang isang ano 'yan, mga gabinete kanya-kanyang posisyon. Parang ganun Parang eh. gano'n ang datingan. Imagine mo Mm. yung kinuha mong tao mo, ilalagay pa nila na mas mataas pa sa'yo. Sa loob-loob ko, ako lang ang kumuha diyan, eh, mas mataas pa ang posisyon niya sa akin. Mm. Sabi ko parang lokohan yata 'to. Binigyan ba kayo ng ID diyan kasi pag binigyan ka ng posisyon, siyempre bilang RPL Foundation, meron kayong ID. Binigyan ba kayo? Wala sir eh. Wala. Wala kaming ID. O laway lang yung pinakakasiguraduhan mo na ikaw ay membro, na ikaw ay provincial leader o kaya Oo. Secretary of Defense, mga ganon. Walang ID na naka-issue na Ah. pirmado ni RPL, wala. Mm. Talaga naman. Walang Paano, teka muna. imagine mo. Di ba kaibigan mo si Leo Agosto? Na ano yan kumbaga parang pag nakita si RPL, parang gustong punas-punasan yung pawis lalagyan ng pulbos, papaypayan, bebebihin, papatulugin, tulog na baby, parang gano'n ano. Ano bang ano niya? Ano bang balita doon sa kaibigan mo, kasama mo yun Matanong ko lang, Manong James Walang ano to, matanong ko lang. Dati yan sir, kasama ko yan silang mag-asawa, yung si Ma'am Leonie. Mm. Kasama yan sa IMS team. Mm. Nung pumutok na yung ganyang kay RPL na nagka-windang-windang na, siyempre, di ba, nahack yung cellphone ko, tapos nasira uli pangalawa, nawala yung mga kontak ko sa kanila. Mm. Ngayon, hindi ko na sila pinag-a-add pa. Oh, okay. Hindi ko na sila na-add na para bang hindi na ako interesado. Mm. Kasi para pinagsama naman namin okay lang naman. Pero kasi nawalan ako ng gana na Siguro kung matuloy yan, balik ang maganda samahan wala naman Mm. Nagkakilala lang ng kami yan, doon lang kay Pilay. Mm. Nagkasama-sama kami diyan. Hanggang sa ito si RPL nangako na yun daw mga natalo namin kay Pilay, ibabalik daw nito ni Mm. Kaya napasama dyan sa RPL na yan. Yun. Kumbaga, siya yung panapal sana kung totoo. Kahit nga si Edmond Valdez nun di ba? Yun yung sinakapernan ganyan yung kwento. Kaya nga siyempre, hindi pa alam na yung pala, puro peke lang din pala yung mga yung mga, nung inaral ko kasi yung mga kanyang pinapapakipakita ng mga dollar, yung mga kung ano mga items, ay puro peke. Puro peke. Yung mga gano'n yung mga nanonood sa atin bago lang para sa kabatiran nyo, si Manong James Galario, ang ating nakapanayam dyan sa nakikita nyo sa screen. Siya po ay dating provincial leader ng RPL Foundation Kuno na magbibigay po ng 7.6 million na pabahay sa mga may hirap nating kababayan sa Pilipinas. Ngayon po si Manong James Galario, kaya natin nakapanayam dahil mayroon nagsumbong sa kanya na dati ring napaniwala dyan sa... maingay. Meron din nagsumbong sa kanya na dati ring membro ng RPL Foundation na pasama na itong si Ems Toledano Kuno o Mano ay nakahiram ng pera po na 30,000 pesos dito kay Ate Cecilia Ladera na membro po ng RPL Foundation. Yan po yun. At ang dahilan daw po mga kababayan kaya nang hiram ng pera, ibibigay daw, ito daw ibibigay doon sa kanilang yung trilyonarya at trilyonaryo soon. Dahil may contact sila sa ibang bansa na magbibigay sa kanila ng trilyon-trilyon, kaya nang hiram ng pera itong si Ems Toledano kay Cecilia Ladera para dito sa mag-asawa. Dahil kailangan daw ng budget. Yan ang kwento ni Manong James. Ngayon, kailangan natin makumpirma kung nakikinig man yung isang lalaki na nakausap ni Manong James. Na kaibigan din natin sa FB yun. Alam ko yun, kaibigan ko sa FB. Nagko-comment dyan. At yung isa, si Ate Cecilia, malaman natin ang totoo dyan. Yun. Kaya ngayon, kinukwento po ni Manong James na Galario, yung kanyang naging observation nung napasama sa dyan. Yan yung ang pinag-usapan dito. Binibigyan ko lang yun ng background. Yan po yun.
Ngayon, ano bang Manong James, ano? Nung binabakbakan na ng Mabuhay Radio, itong si bossing nyo, nung panahon na yan, ay ano bang reaksyon ng mga kasakasama nyo nung mga that time na pinapakitaan na ng resibo? Yung iba ba nawala na ng ganang maniwala doon kay RPL o tuloy-tuloy pa rin sila na nakikiramdam kung meron talaga? Ganito yan, sir. Nung minsan pa uli na kami bumalik ng Bataan, Hmm. yung mga historical asset yan na pinapakita nito ni Ginoong RPL, Hmm. marami kami doon. Mga iba-ibang lugar. Hmm. Mga taga-norte sila. Hmm. Ngayon, yung mga tao na yon, minsan ko lang nakita doon na pinakikita yung historical asset. Hmm. Yung mga tao na yon, nung balik kami ng Bataan uli, wala na. Hindi na namin nakita yung mga tao na yon. Hmm. Siguro, naisip nila na yung pinapakita mga historical asset na yon, nag-isip sila na baka hindi totoo. Mhm. So, hindi na sila sumugal. At saka, hindi nga na namin na-meet na yung mga tao na yun na bumalik ulit. Hmm. At saka ito, nung kausap ko itong si Ma'am Lizelle Baisan, may kwento rin sa akin yan na meron din kausap ito si Ginoong RPL na siguro, mga investor din yun. Pinakita rin yung historical asset na yan, hindi rin bumalik yung mga tao na yun. Kaya yun ang sabi sa akin ito, yung si Ma'am, yung taga Cavite rin. Hmm. At ang malupit yan, Sir Edmar, yung mga provincial leader dyan, na mga nagbigay, Hmm. nagbigay ng mga certificate, napakarami yan, na 300 per head. O ilan yung mga miyembro yan? Dito lang sa Rizal, ilan kami nagbayad yan ng ilan nasa 38 kami na tig 300. O, tapos doon sa mga ibang lugar pa, mga nagbigay, mga taga Pangasinan, kasi mga active yan nga Sa tingin mo ba ilang ang membro, ilan na napasali ng RPL Foundation, yung mga sa listahan kung meron kang alam, kung meron kang nababasa dun sa mga group chat, kung ilan na yung napasama diyan? palagay ko, sir, marami kasi bawat provincial marami silang share na tig 300 eh. Doon sa Estimate lang, kumbaga ilang membro ng RPL Foundation na active. abay nasa yan siguro kung di ako nagkakamali, mga nasa yan, 3,000, baka hindi lang, estimated ko lang yun. Membro Luzon Bis, ano yan? Nationwide po yan, ano? 3,000. Oo. Times 300 na lang per head. Doon sa provincial leader ng Cebu, kausap ko rin siya, yun, nagsusumbong din sa akin. Sabi niya, Sir James, yung mga tao ko, 38 kami. Na nagbayad ng pinadala sa GCash. Ni isang certificate, wala sila nakuha. Kulang-kulang 1,000,000 yan. Kung 3,000 membro, yung active na nagbayad, kulang-kulang 1,000,000, 900,000 yan. Tapos nagbayad din siya ng para sa dry sale. Yung dry sale na yon, nagbigay din ng pambili. Wala ring nakita kung ipinili nga ng dry sale. Pero ikaw wala kang certificate, Manong James. Wala kang nabigyan ka. Meron ako, sir, isa. Anong nakasulat? Pakibasa mo dyan yung kasi nakalagay infinity, hindi infinity. Ano mga nakasulat? Kung may kasama ka dyan, pakiabot sa'yo yung diploma mo dyan. Mabasahin mo. Wala ako, sir, sa bahay. Nandito ako sa kabilang bahay. Sige, picturean mo lang, ipasa mo sa akin. Pag-aralan natin kung ano yung mga nakasulat dun sa kan. Kasi para maklaro, kasi may nakalagay dyan yung isang certificate na infinity, hindi infinity. Siguro hindi napansin ng iba. Ako napansin ko. Sabi ko, ba't iba pala spelling nito nung sinumsum ko? Infinity. Pag sir, picturean ko, i-forward ko sa inyo.
So ayun, ulitin natin ha, Manong James ha. Yung iba siguro, pagkapasalamat kami sa iyo kasi may lakas ng loob ka na magsalita laban dyan sa RPL. Kasi nung una kasi, sang-ayon lang ng sang-ayon yung iba hindi nagsasalita. Kasi nga alam natin, naintindihan natin, baka nga naman totoo, di ba? Baka sakali nga. Kasi talagang matindi ang pangako matindi talaga, malapit na, walang final na, mga ganon. Maghanda kayo. Wag kayong Ngayon, talagang nagising na. Marami na nagising, Manong James, sa balita mo. Siyempre, marami ka pa rin mga tainga dyan sa yan. May mga taga-bulong ka pa rin dyan. Marami nang pumalas ba sa tingin mo? Sir, yung mga matataas na kasamahan namin diyan, Mm. halos wala na sila. Mhm. Yung isa, umuwi ng Iloilo. Yung isa, umayaw na. Bali 5 kami na mga diyan na yung tinira niya na i-challenge you Mm. Yun, mga nag-aayawan na yung mga yon plus yung mga ibang ang ko na lang diyan, siguro binilang ko nasa 7 na lang sila o 6. Mm. Pero sa ngayon, ang tingin ko wala na rin Mm. wala na yung mga tao na yun. Hindi, umalis na raw sila sa Silang Cavite. Ang sabi ng timbre sa atin pati hanger, dala-dala raw. Pati hanger, saka mga... Baka wala siyang hanger sa Iloilo. Oo. Sir, meron lang akong gustong iparating sa mga nanonood. Sige, go ahead. Okay. Ako po ay nagsasalita ngayon dito sa Mabuhay Radio. Magandang gabi po sa inyong lahat yan na nanonood at nakikinig. Ako po nagsalita para po sa atin lahat na naniniwala dito kay Ginoong Ronald Puraligpitan. Ako naman po ay nagsasabi ng totoo kasi kumbaga sa Stop ball yung signal. Nawala yung signal mo, Manong James. Pihit sa radyo. Pihit ka ng konti. Sabihin ganon. Nawala yung signal niya, Gors. Nawala. Nag-stop ball siya. Sandali, ayusin ang ating technician. Ano yung magagawa. Maganda pa naman yung mensahe ni Manong James. Sige, ulitin mo. Tawagan mo ulit si Manong James. Yan ang gusto natin marinig, yung mensahe niya. Yung para dun sa mga nakakarami. Mga tinatawagan ulit. Hello, sir. Ulitin mo ulit. Isolo mo nga yung pakisolo mo, Gors, yung kanyang mensahe. Sige, nawala yung signal mo kanina. Ulitin mo ulit. Pakiulit mo, ha. Sige, isolo mo lang siya, Gors. Ulitin ko lang po, kaya po ako nagsalita dito kay Sir Edmar, dito sa Mabuhay Radio Japan Worldwide, para maimulat po ang mga tao na itong si Ginoong Ronald Puraligpitan, ako po ay naniniwala sa kanya ng napakalaki. Loyal ako sa kanya, honest ako sa kanya, sumusunod ako sa kanya. Sa guni-guni, hindi ko sukat akalain na ganito ang mangyayari. Kasi napakaganda yung kanyang mga pangako sa mga tao na magkakaroon ng maalwan na buhay. Tayo naman, mahihirap tayo. So, tayo ay sumugal sa kanya. Ngayon, itong huli na lang, nagising kami sa katotohanan na ito palang mga pangako niya ay kahit kailan ay hindi pala mangyayari. Bakit ko nasabi? Yung kausap niya na taga Thailand, itong si Benhard, hindi rin pala totoo na meron ding kausap sa ibang bansa. Meron nga siyang kausap sa ibang bansa pero hindi nga totoo kasi naimbestigahan na po yan ng Mabuhay Radio na itong mga tatlo na to nagsasabuatan sila para silang naglulukuhan. So kung ano yung sinasabi nito ni yung taga Thailand, yun din ang sinasabi nito ni Ginoong Ronald Puraligpitan. Kaya tayo naman, tuwan-tuwa tayo, malapit na, dahil ang sabi doon sa taga-Thailand, makikita na sila sa ibang bansa para maibigay na yung biyaya para sa atin. Ngayon, to make a story short, ayaw natin siya na konsintihin sa kanyang ginagawa.
kumbaga sa kapatid natin si RPL na wag nating konsintihin yung kanyang ginagawa kasi mali. So ang akin lang po rito, kaya po ako nagsalita na para matigil na yung mga ganyang gawain na hindi naman dapat gawin ng isang tao. Kasi kawawa yung mga nagbibigay ng pera. Yun po ang akin doon. Kayo naman, ng mga iba pang loyal dyan, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi dapat pa kayong magpasalamat kasi nagsalita ako. Hindi ako magsasalita rito ng para sa akin lamang. Ito ay sinasabi ko para sa lahat. Para matigil na yung mga ganyang katiwalian. Yun po ang akin doon. Kaya kayo, mga loyal dyan, kilala ko pa kayo kung sino kayo mga naniniwala pa, nasa inyo po yan. Kasi may sarili kayong isip at desisyon. Hindi ko kayo hinikayat. Sinasabi ko lang po ang nangyayari at totoo na lumalabas. So, yun po ang akin doon. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lang lahat, Sir Edmar. Yan, yan. Maraming salamat na Manong James, ano? At lumantad ka na. Kasunod po niyan, Gors, ilabas mo na ulit ako.